Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may EDSA Ortigas. Ayon pa sa latest update na nakalap natin, isang malaking pagbabago ang mangyayari sa isang railway project na itatayo dito, ang matagal na nating hinihintay, ang MRT4 project. Ayon pa sa latest update na nakalap natin mula mismo sa Mayor ng Taytay Rizal, isang malaking pagbabago ang mangyayari sa MRT4 project. Ayon pa sa Facebook post ng Mayor, nagkaroon na ng meeting ang Department of Transportation, ang Asian Development Bank na siyang magpopondo sa proyektong ito, at ang LGU, at inilatag na ang final plan para sa itatayong MRT4 project. Andito po tayo ngayon sa may Ortigas Avenue. Ayon pa sa bagong plano para sa MRT4 project, hanggang dito na lang sa EDSA ang magiging last station ng MRT4 project at hindi natatawid doon sa kabila papunta ng San Juan, Green Hills at New Manila, Quezon City, kung saan ang proposed na pinakadulong istasyon ay doon sa N. Domingo Street sa New Manila. Ilang metro lang ang layo sa LRT Line 2 Gilmore Station. Hanggang dito na lang sa EDSA ang magiging last station ng MRT4 project. Pero makikita naman natin dito nakatayo na ang Ortigas flyover. Kaya magiging challenging para sa mga engineers at contractor na gagawa ng MRT4 project kung saan nila ilalagay ang EDSA station ng MRT4. Ayon pa sa final layout plan na inilatag ng Department of Transportation at Asian Development Bank, magkakaroon ng 10 mga istasyon ang MRT4 project. Gaya ng sinabi ko kanina, magkakaroon ng istasyon dito sa Ortigas Avenue at ito ay tatawagin na EDSA Station. Ang susunod naman na istasyon mula dito ay Meralco Avenue. Ang next station ay Tiendesitas. Doon na yan sa kanto ng C5 sa may Ortigas East, kung familiar kayo sa lugar na yan. Ang susunod na istasyon ay sa Rosario at ang next station ay sa St. Joseph. Yung 4 na istasyon na yan ay sakop ng Pasig City. Bukod dito sa EDSA station na inilagay nila na sakop ng Quezon City. Dalawang istasyon naman ang itatayo sa Cainta, ang Cainta Junction Station at isang stasyon sa San Juan. Tatlong istasyon naman ang itatayo sa Taytay Rizal, ang Tikling Junction, Manila East Road Station at isang Taytay Station. Yan na ang 10 mga lugar na tatayuan ng mga istasyon ng MRT4 project. Tinanggal na yung ibang mga istasyon doon sa kabila na bahagi sa unang plano para sa MRT4, ang Green Hill Station, Boni Serrano Station at Indomingo Station. Siguro ang EDSA Station ay itatayo dito sa ibabaw ng Ortigas Flyover.
Ito na nga ang magiging pinakadulong istasyon ng MRT4. Ano kayang nangyari? Bakit hindi na itinuloy ang linya ng MRT4 project patawid doon sa kabila papunta sa San Juan, Green Hills at New Manila, Quezon City? Nagkaroon kaya ng issue sa right of way acquisition o di kaya may tumutol na wag nang ipadaan doon ang MRT4 project, isang bagong railway line sa mga exclusive na village dyan sa San Juan at Green Hills. Anyway, at least alam na natin na tuloy-tuloy pa rin ang proyekto na MRT4 project. Kahit na umigsi ang linya nito at nabawasan ang mga estasyon, pwede naman siguro sa mga susunod na panahon magkaroon ng phase 2 ang proyektong ito patawid dun sa kabila sa San Juan, Green Hills at New Manila, Quezon City. Pero sa ngayon, hanggang dito lang muna sa may EDSA Ortigas ang pinakadulong istasyon ng MRT4. Kung titingnan natin magkaroon man ng istasyon ng MRT4 dito, malayo pa rin ito sa MRT3 Ortigas Station. Ganun pa din ang mangyayari at maglalakad ka pa rin ng medyo malayo papunta doon sa MRT Ortigas. Ayan, makikita naman natin kung gaano kalayo yung Ortigas Station mula dito sa kanto ng Ortigas Avenue. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ilang buwan ang nakaraan, binago na ang proposal sa MRT4 project. Hindi na ito magiging monorail gaya ng naunang proposal at ito ay magiging heavy railway type system na. Pero wala pang official na confirmation mula sa Department of Transportation kung ano nga ba ang magiging railway system ng MRT4. Kung ito ba ay light rail katulad sa LRT o metro train system na katulad sa MRT. So abangan natin yan sa mga susunod na araw. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na monorail ang MRT4 project, ayon pa sa ginawang feasibility study, hindi kakayanin ng isang monorail system ang inaasahan na passenger volume na sasakay sa linyang ito. Dadaan ng MRT4 sa mga syudad ng Pasig, Cainta at Taytay Rizal. Ang mga lugar na yan ay may mataas din na mga populasyon. Pangalawang dahilan ay mas madaling hanapan ng spare parts ang isang MRT system kaysa sa monorail dahil konti lang ang gumagamit ng monorail railway system sa buong mundo. Mas madali umano i-maintain at i-operate ang isang heavy rail o light rail system kumpara sa isang monorail. Kaya naman binago na ang magiging proposal para sa itatayong MRT4. Andito na tayo sa kabilang side ng Ortigas Avenue. Kapag dinerecho mo na yan, papunta na yan ng San Juan, Green Hills at New Manila, Quezon City. Ayon nga sa final plan, hindi natatawid dito ang MRT4 project at hanggang doon na lamang sa may Ortigas Center. Kung iisipin natin, sayang din na hindi tinuloy hanggang dito sa kabila yung MRT4, mas magiging okay sana kung ang pinakadulong istasyon ay ilalagay sa New Manila, Quezon City, malapit sa LRT2 Gilmore Station. Mas mapapadali na ang pag-commute mula doon sa Maynila papunta dito sa Ortigas kung diniretso sana ang linya ng MRT4. Anyway, wala na tayong magagawa dyan, at least tuloy na tuloy pa rin ang MRT4 project. Bago pala tayo magtapos, ito yung isang malalim na hukay dito sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue. Dito dapat itatayo ang isa sa pinakamataas na gusali dito sa Metro Manila, ang Sky Tower. May mga tumutol sa pagtatayo sa proyektong ito at nagkaroon pa ng patong-patong na mga legal issues, kaya hindi na ito natuloy. Pero ayan, makikita naman natin mayroon na mga high-rise building dyan malapit sa Green Hills. Para sa mga commuters dito sa Ortigas, ganun pa rin ang mangyayari. Maglalakad ka pa rin mula doon sa MRT4 papunta dito sa Ortigas Station ng MRT3. Medyo malayo ang dalawang istasyon at hindi magiging interconnected. Anong masasabi nyo sa pagbabago na mangyayari sa MRT4?
Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.